always mag-gravitate yan doon sa presidente. But after that, kagayo ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Gusto ko araw-araw kasama ang ating Pangulo. Pero, biglang pinasukan ng mga ulol na gustong i-impluwensya ang liderato ni Pangulong Duterte at niloloko. Inu-impluensya ang kanyang magandang liderato. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panonoorin o pakikinggan sina Sir Paras mga kababayan. Naglabas ng sama ng loob itong si Tatay Digong patungkol nga sa mga politikong gumagamit sa kanyang pangalan. Na ngayon nakikita nila na may balak itong tumakbong pagkasenado sa taong 2025 kasama ang kanyang anak na si Mayor Baste. Tila'y may iilan ng mga politiko ang sumasabay o dumidikit sa kanya. Mga balimbing, hindi kami papayag doon. Nawika nga ni Tatay Digong ang mga nilalapitan niya may mga prinsipyo lamang. Pero kung ang taong bayan na ang nagsasabi na walang prinsipyo itong mamang to, wag nang iboto pa. Na panigurado nakikidikit lamang sa mga Duterte nang makuha ang boto ng nakararami. Hay nako, grabe naman talaga. Na nakakalungkot din isipin na sinasabi ni Tatay Digong na pagkatapos ng kanyang termino may mga tao ding naging traidor sa kanya at sa kanyang anak na si VP Sara. Na kung noon todo puri ang mga ito, pero ngayong nagigipit si VP Sara o ang mga Duterte, tahimik ang mga ito. Hay nako naman. Pero bagong lahat mga kababayan, baka sabihin na naman na maka-China tayo, masyado tayo maka-Duterte. Bigyang highlight natin itong video ni Sir Willie Arcila mga kababayan, na hindi Duterte o ang China ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino, kundi nasa pamamalakad yan ng administrasyon. China is not the reason why the Philippines is poor and miserable. We are the poorest country now in Asia Pacific and we are the dumbest. Mga kababayan, ito na po ang sinasabi natin na mukhang we are going through a period of enlightenment, illumination na again, sabi meron tayong 5,500 flood control projects, yung pala grabe ang baha dahil sama ng quality. Sabi bumababa ang ating poverty rate at food poverty, yung pala niloloko natin ang ating sarili. So, ngayon, ang ating headline, palagi na lang po yung South China Sea. Gusto ko lang pong bigyan ng counting paliwanag. Hindi po ang China ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. China is not the reason why the Philippines is poor and miserable. We are the poorest country now in Asia Pacific and we are the dumbest. Hindi po China makagalit. Narinig niyo yun mga kababayan. Philippines is now the poorest country in Asia Pacific mga kababayan. Tapos magawa-gawa pa nating awayin ang China na ang pangunahing focus makipagnegosyo sa atin, na minasama lamang nila Bongbong Marcos at ginawang pambara lamang sa mga Duterte sapagkat sinasabi na tuta ito ng China. Grabe pang be-brainwash yan. Nasabihin kalaban ng China pero ang katotohanan dun, ang mga pagbaha, ang kagutuman at kahirapan dulot ang pagkabangag ng administrasyon na kaysa unahin ang mga problema ng bansa inuuna pa ang kanilang pamumulitika sa mga Duterte at puro party, puro travel, puro saya, puro pulburon. Hay nako, ituloy natin mga kababayan. Kundi ang ating mga masasamang loob sa ating gobyerno at sa ating mga business and economic leaders. Sila po ang sanhi kung bakit tayo ay pahirap ng pahirap at sila naman ay payaman ng payaman. Hindi po China. Huwag po natin nililihis. Ang ginagawa nito ay diversion at distraction para hindi mabigyan ng pansin ang tunay na sanhi ng ating kahirapan, which is the poverty and the hunger and the corruption and the graft in government. Hindi po China ang dahilan yan, kundi ang ating mga liderato. Hindi po ako ang traidor, ang mga traidor ang nagnanakaw ng 1 trillion pesos per year according to World Bank estimates. Sila po ang mga traidor.
At yun na nga no mga kababayan, sana ay makapag-isip-isip tayo at maging opening eyes sana ito sa lahat o nakararami. Dahil yan naman talagang issue na yan, ang pambara ng mga trolls, no? Na sinasabi nila na tayo tuta ng China, pero hindi nila alam na inuuna lang natin ang ating kaligtasan at kapayapaan na magkaroon ng magandang negosasyon sa malaking bansa na China. Na ayaw natin ng gulo, na gusto lang natin mamuhay ng tahimik at mapayapa. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari po mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Pangatlong taon na ngayon ni Marcos ay lalo pang nalublob sa putik ang ating mga kababayan. Sa high cost of living, high cost of housing, high cost of gasoline and everything, no? At lalo na it is coupled with the fact na there is increasing unemployment. And kaya nga ngayon, mamaya i-discuss natin, naglalako na tayo ng ating mga resources tulad ng gold at iba pa dahil palaki ng palaki ang ating pangungutang, mga kababayan. Pero bago natin talakayin yan, mukhang ang ating dating Pangulo, President Duterte, ay nalulungkot po ako na napakinggan ko na kamakailan lang ay niloloko na naman ng mga nakapaligid sa kanya. Ngayon ay mag-concentrate naman daw dito sa PDP laban. Ito po, pakinggan natin ang ating Pangulong Duterte habang nagkaroon ng malaking pagpupulong daw. Pero yung malaki ay figure of speech lang yata yan, paring dahil ang PDP laban, although hindi ako naging miyembro niyan, pero dahil ako ay miyembro ng kabinete noon sa presidente pang ating Pangulo, ay ako po ay nakakasama. At noong panahon na yon, the bigwigs of the entire country, mga politiko, ay sunod-sunuran kay Pangulong Duterte. Pero ngayon, sunod-sunuran pa rin, pero wala na yung mga people that matters. Ang nandyan ngayon ay people that does not matter anymore. People who cannot make victories in politics. Ayun ang natitira dyan. Except for one guy siguro, or two guys by the name. Totoo yan, sir. Nalamon na ng sistema ang mga congressman at congresswoman natin na sila na lang nagkakampihan sa kanilang mga nakaw sa kaban ng bayan. Name of Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa na nananatili pa rin miyembro, pero para sa akin, mamiyembro man yan o hindi ng PDP laban ay on their own right, mananalo yan. Hindi dahil membro sila ng PDP laban. Pero ngayon, ginagamit na naman uli niyang mga small price dyan sa PDP laban ang pangalan ni Duterte at ito ang sinasabi niya. Very realistic. Tayo at wala talagang pera, join the party of the president. Sigurado yan. Ang ibig kong sabihin, what really I'm trying to drive at is, ang PDP talaga was founded by men run only prinsipyo. Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa presidente. But after that, kagaya ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya.
very sad. Tama naman ang winika ni Tatay Digong, mga kababayan. Nakikita natin kung paano bumalimbing ang mga iilang nauupo ngayon. Mga manggagamit, mga walang utang na loob. And ika nga'y masama ang loob mo pag napakinggan mo itong sinabi ng ating Pangulo. Dahil once upon a time, noong tumakbo siya, hindi naman talaga siya miyembro ng PDP Laban. Pero yung sinasabi niyang mga tunay na mga miyembro ng PDP Laban, sila former Senator Nene Pimentel at kasama na rin yung kanyang kapatid, kanyang anak. Ito yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Pero nung naging presidente na siya, kung sino-sino na ang mga sumama at pinakinabangan lamang nila ang partido. Pero sa sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, ang mga politiko ay nag-gravitate yan sa presidente. At ngayon, bago na ang presidente, nag-gravitate na kay Marcos. So, anong nangyari? Kaya malungkot siya dahil iniwanan na ang PDP Laban na kanyang ika nga'y pinalakas. Although hindi siya original member, nagamit din siya ng PDP Laban na magiging official candidate. Dahil sa kanyang pagpanalo, pagka-Pangulo, ay halos lahat ng mga miyembro ng political forces noon ay nagiging membro ng PDP Laban. At okay, Ado. Alam mo, Kong Jake, ang political reality dito sa atin, wala naman dito political party system talaga under the 87 Constitution. Because naging multi-party system yan, kaya ang existing mamayani dyan para sa akin ay birthday party. Ha? Nung iwanan ni Marcos yan, KBL, nung pumasok si Cory dyan, lapihan ng Demokratikong Pilipino under Monching Mitra, nung pumasok dyan si Presidente Ramos. Ramos, yan ay naging lakas NUCT. Nung pumasok dyan si Erap, naging Partido Masang Pilipino yan. Pumasok dyan si Gloria Macapagal-Arroyo, naging lakas ulit, kampi naman, wala nang NUCT. Nung pumasok si Nonoy, naging Liberal Party. Nung pumasok si Duterte, Partido Demokratikong Pilipino. At ngayon, wala na dyan ang poder. Precisely sa sinasabi niya. Ngayon, ito ang tanong ko. Yung mga prinsipyadong tao na nandyan sa loob ng PDP, noong panahon ninyo, sa kabinete, panahon niya bilang presidente, ano ang ginawa niya para pagtibayin ang Partido Demokratikong Pilipino? Wala. Walang ginawa, kundi kumita. Mayroon nga isa dyan. Dapat sana, noong panahon na nagka-interest ang ating kasalukuyang Vice President, Sara Duterte, na magtakbong presidente, anong ginawa nitong kumag na ito? Na malaking opisyal ng PDP Laban, sinasabi niya, hindi pwedeng maging kandidato natin si Sara Duterte kasi hindi naman siya miyembro ng PDP Laban. Tingnan mo itong gago na ito. At pinipilit niya na si Bongo ay yun ang tatakbo na presidente. Or pinipilit niya si presidente na maging vice presidente, Vice President Duterte, at Bongo will be the presidential candidate. Na sa labag naman sa loob ni Bongo talagang tumakbo ng pinipilit nito. At itong tao na ito, ang laki-laking kinikita. Tapos yung kanyang sidekick, itong taong ito, kumita din ang gusto, nakapundar sa isang lugar, napatakbo ng congresswoman. Yan naman talagang end goal ng mga iilan dyan sa politika Naunahin ang kanilang personal na interest, no? Kaya hindi bumabangon ang bansang Pilipinas Kaya nung naupo si Tatay Digong ayan, takot na takot ang mga ito na kumilos ng labag. Pero ngayon, sa administrasyon ni Bongbong, lantaran ang pagnanakaw. Ang
kanyang asawa, nakinabang sa PDP Laban ng husto, tapos bumaliktad na ngayon sa isang partido ng poder, ng Marcos administration. Pero anong ginawa? Gusto pang sampahan ng kaso ang isang dating kabinete na nananatili na sumusuporta kay President Duterte. Kakasuhan daw ng Kapal. libel or whatever charges na siya ay dati namang nakinabang dyan sa PDP. So, what's happening now? Nagtatanong po kami sa inyo, Ginoong Mayor. Bakit po? Ano pong nangyayari ngayon? Bakit po masyado kayong nagpapagoyo nitong natitirang mga miyembro ng PDP Laban? Kung sino-sino ngayon ang pinasok, pero ang mga matitinding mga miyembro, tulad ni Pepito Alvarez, wala na, umalis na. Sinong nilagay? Robin Padilla. Anong kakayahan ni Padilla? Nanalo lang din naman yan dahil tinulak ni PRRD during his time as president. Pero on his own, that guy will not win. Ngayon, yung anak naman ni Pangulo, nilagay na vice chairman. Correct. Anong kakayahan yan Dami, no? sa partido? Kaya naawa po ako at alam mo, once upon a time, gusto ko araw-araw kasama ang ating Pangulo. Pero, biglang pinasukan ng mga ulol na gustong i-impluwensya ang liderato ni Pangulong Duterte Polisiya. at niloloko. Inu-impluwensya ang kanyang magandang liderato. With all due respect Yes. sa former president, nung pahong termino ninyo, ini-infiltrate na kayo ng mga oligarko, ini-infiltrate na kayo ng mga Amerikano, ini-infiltrate na kayo ng mga bobo, mga vested interest. Tapos napakalaking role pa nila sa political party ninyo. Noong panahon gumawa ninyo na ibaba ninyo ang kuryente, presyo ng kuryente. Hindi. Bakit? Hindi tanongin niyo ang Secretary of Energy ninyo. Hindi na namin papangalanan. At itong Na-discourage ang ating relationship sa China. itong kumag Secretary of Foreign Affairs ninyo. itong kumag na ito binenta pa imbis bilhin ang Service 38 at ang Malampayat, ang gobyerno ang magpapatakbo, binenta pa sa isang crony na wala namang kakayahan. At pinagkitaan, mga kababayan. Grabe naman yan. Ganun po ang katindi ng mga nakikinabang kay President Duterte noong siya pa ay nagpapatakbo ng ating bansa. Tayo po ay medyo nawala doon sa focus at kasama kay Pangulong Duterte dahil mayroong mga grupo na kinordon ang ating dating Pangulo. Imbis na tuloy-tuloy ang ating movement patungo sa pagpalit or sa pagpaalis sa nagpapatakbo ng ating bansa dahil sa kabulastugan na ginawa nito ay nagbago ang landscape at nag-concentrate ngayon dahil sa sabak sa politika. At dahil doon, imbis na nag-umpisa na itong malaking mga pag-rally or pagsagawa ng movement, nag-umpisa doon sa Davao, ay mukhang binago. Mayroong isang nagdidikta na dating komunista,
At yun ang nagari-hari. At nalulungkot po ako ay mukhang nagoyo ang ating dating Pangulo. At ngayon, walang nangyari at nag-pulled up na itong sinasabi nilang maisog at wala nang pati nga ang KOJC ay nagbigay na ng kanilang statement na hindi na sila magkikisama dyan kasi nagamit lang sila dyan sa maisog. At sila ay mananahimik at mag-concentrate na lang sa kanilang evangelism. Dahil nagamit sila, lahat ng mga rally nitong maisog ay puro KOJC ang tumatao. Resources. Oo. At ngayon, nagoyo na naman nila uli ang ating Pangulo doon sa mga nakapaligid dyan, sa komunista na yan, at